Mayong gabigid mga viewers naton kag mga followers naton kag liwat ari naman kita sa aton programa You and the Law. Of course, ang You and the Law ginadala sa inyo every Sunday around 8 o'clock in the evening pagkatapos ng atong programa Konsensya sang Banwa. Ining inyo abyan si Attorney Cartagena nga mangin kaupod na inyo sa mga mas o menos 25 o 30 minutos. Diri kita sa Oyster Point Car Wash Cafe La Huerta kundiin nga nahamtang ang manami nga car wash nagahatag malimpyo nga pasang inyong mga salakyan kag while having your car wash nga nagahulat-hulat ka dira sa imong car wash pwede ka di kanami siyang enjoy your cup of coffee kag mga snacks ninyo or may ara kita dira nga all day breakfast dira sa Cafe La Huerta at Oyster Point Car Wash. Na kung gusto mo magpaliwaliwa, gusto mo pa nga maghulat anay gamay, paburubugnaw ka na ito kay may aircon nga area ang Cafe La Huerta. Subong nga gabi talakayan nato na sa You and the Law is parte sa ginatawag nila nga SPA. Special Power of Attorney. Nga aging talakay naton ini, no? Tungod nga pirmi kung gisa nagakadto sa akon ang mga iban nga mga tao, iban kliyente ko, ang iban for the first time nga magpalapit sa akon kag magkonsulta. Ang ila kong isa konsulta pati sa parti sa ila SPA nga gin-execute sang ila amay o kung sang ila iloy o kung sang ila lulo nga ginatagaan sila sang authority, no? Kung isa may makadto di bala sa akon parti sa SPA, siling niya attorney may SPA nga ginhatag sa akon ang akon nga lulo o kung tatay siling nga ibaligya ko ang isa ka duta o kung iprinda ko ang isa ka duta ti siling galing napatay na siya pwede ko pa ni mausar ang ini nga SPA pero may ko na ginahambal sa ila hindi mo na mausar kay ang SPA, ang iyang lifetime, hasta lang gid sa kung buhi pa, ang naghatag sa imo. Pero kung patay na, generally speaking, hindi mo na mausar. Tungod nga patay na ang naghatag sa imo. It ends there. Pagkapatay sang naghatag SPA, patay man ang imo nga SPA because may inquit right na ang heirs to succeed in the property of the decedent o kon ang napatay. No? Ini nga mga instance, ginklaro pagid ini sang Korte Suprema sa asunto, no? Or in one case, dalanggan ha. In one case nga gin-desisyonan sang Korte Suprema. Amo ini ang kaso sang San Miguel Foods Incorporated versus Alovac et al. No? Ini ang GR number 260071 nga ginpapanaog sang Korte Suprema. Ini lang gid, no? Liri lang gid nga tuig. Very recent. May 7, 2025 in a 13-page decision by the Supreme Court penned by Justice Henry Jean Paul B. Enting. No? Ano ini ang istorya sang sini nga asunto sang San Miguel Foods Incorporated versus Aloba? Parte ini sa SPA o kon Special Power of Attorney nga ginhatag sang isa ka amay sa iya nga bata, ano? Ang ngalan sing bata si Jessica, ang iya nanay, ang iya tatay si Militon Alova. Sang buhi pa nga yamay nga si Militon Alova, gintagaan ni siya Special Power of Attorney nga iprinda niya ang ina nga duta. Kay ini si Jessica nga bata ya nakakuha sang daw franchise halin sa San Miguel Foods Incorporated nga maka-credit line siya, makuha siya sa utang sang mga products kung may bakal baydan niya na ang mabakal yan. Let's say 30 days siguro or 60 days or 90 days to pay. Pero para nga may ipotika siya kay guarantee, kay kwaon niya na ang products, may i-mortgage na. Para nga maka-credit line siya.
mahimo siya sang mortgage siyang isa ka property. Kay wala siya property, ang property sang iya amay kag sang iya iloy amo ang i-mortgage niya. So, gintagaan siya sang iya amay sang special power of attorney to mortgage sang ina nga duta. Justa anay before siya maka-execute sang mortgage, napatay si tatay niya. But despite of that pagkapatay ni tatay niya, nag-imprinda yaman gyapon using that SPA. Sa muli, kay wala siya kabayad, ang ginhimo sang San Miguel Foods Incorporated, gintagaan siya notice, demand. Siling niya bayad kasing utang mo, I think daw mga 500,000 at the time. Gindemand siya. Siling niya bayad ka na sang utang mo di sa credit line, giway ka na nabayad. Ti wala siya nakabayad, gindiman pagid siya. Wala pagid siya kabayad, ginambala na siya sang San Miguel Foods Incorporated. Nga kung di ka pa kabayad sa amon, we will proceed with the real estate mortgage. Kag i-foreclose namon ang property nga gin-mortgage mo sa amon. Wala man siya gyapon kabayad, ang nagwa nga gin-foreclose sang San Miguel Products, San Miguel Foods Incorporated, ang ina nga property. So kung mag-foreclose ka, gina-notify ni mo na ang tag-iya. So naghimo man, gina-notice man sang San Miguel, ang tag-iya. So nabaton karon sang asawa ni Militon, bali nanay ni Jessica, ang notice ng foreclosure, kag ang notice ng auction sale. Ang isa niya pagid kautod ni Jessica, nakabaton man sang notice. So sa mabaton nilang notice, hindi sila magsugot nga i-foreclose. Kay nga siling niya, ang SPA nga ginpirmahan ni Jessica Alova, hindi na ito effective tungod nga patay na si Militon nga amay niya sang pag-mortgage niya sa San Miguel. Ikaduha, siling niya, wala bot silingon null and void ang pag-mortgage kay tungod patay na si Militon sang napatigayon kag nagpirma si Jessica nga gina-mortgage niya. So kung patay na, wala na sing authority si Jessica. So ang nag-file sing asunto, ang asawa ni Militon, bali nanay ni Jessica, kagang isaya kautod nga si Desiline, no? The Desiline, I think ang ngalan, no? Desiline. Ginasunto nila pero siling sang korte, siling niya hindi ma-proceed gid ang foreclosure. So nag-proceed ang foreclosure, nag-apilar sila. Ang desisyon sang RTC sa Dalom nga siling niya ang ina nga mortgage null and void, hindi pwede ma-foreclose kay nga tungod nga pagpirma ni Jessica, wala na siya sing authority kay patay na si Militon. Tapos niya, ang nagpirma to ya sang asawa, conformity malang to bilang consent sa conjugal property nila. So wala to kaso. So the entire mortgage contract is null and void and therefore it cannot be foreclosed by San Miguel Foods Incorporated. Hindi satisfied kag hindi kumporme ang San Miguel, nagpasaka sang petition ang San Miguel Corporation sa Court of Appeals on appeal. Ang desisyon sang Court of Appeals, siling niya, null and void gid ang mortgage. Di pwede, kay patay na. So wala ka kolektahon. Kag siling niya, may danyos pa ang San Miguel nga nagbato-bato kamo nga i-mortgage nga patay na si Militon. Gin-charge pagid ang San Miguel Foods sang damages nga magbayad sa kay asawa kag sa bata nga isa nga si Desiline. So wala may mahimo ang San Miguel Corporation, nagpasaka sila sang petition for review certiorari didto sa Korte Suprema.
Ang ila aligasyon, siling niya ang special power of attorney nga gin-issue sa amon, way man kami kabalo. Nga patay na gali si Meliton, nagsalig man kami sa iya bata nga si Jessica. Nga buhi pa si tatay niya. Amo tugin bato na mo ng amon mortgage, ang iya mortgage sa amon. Karon anay ma-foreclose na kami, hindi kami ma-foreclose kay gali patay na, inosente kami. Kag nga kami pa iyang tagaan, kami pa iyang balon nga magbayad danyos, kay wandi kami yang in bad faith. Ang desisyon sang Korte Suprema amo sini. Siling sang Korte Suprema, kung ang pag-mortgage patay na ang naghatag sang SPA, kag wala nakabalo ang gintagaan authority nga patay ng iya principal, valid gid ang mortgage. Galing liya sini nga instansya, nakabalugid ang authority, ang agent nga si Jessica, nga patay na ang naghatag siya authority nga si tatay niya. But despite of that, she went on to mortgage the property. Sang pag-mortgage niya, siling sang Korte Suprema, amo sini. Bisan null and void ang iya nga mortgage ni Jessica, kumo nga iridiro man siya sang iya nga amay, ang iya share ma-foreclose. Pero ang share iya sang uban niya nga utod like ni Deseline Alova, hindi na pwede ma-foreclose because ang authority sang tatay niya wala iya, patay na si tatay niya. Ang share naman niya sang nanay ni Jessica, hindi man ma-foreclose madala. Kay nga, nag-sign siya as only conformity to the mortgage nga ginhimo tani sang iyabana. Pero it turned out nga pag sperma yan ni Jessica, patay niyang iyabana. So hindi man to madalas sa foreclosure. So ang ma-foreclose lang gid lang ang share ni Jessica kay siya malang iyang nabinipisyuhan. Amo ina ang desisyon sang Korte Suprema. Pero wala gid naghambal ang Korte Suprema nga valid ang mortgage. Naghambal lang ang Korte Suprema insofar as the share of Jessica is concerned, fully knowing nga bisan wal patay na si tataya siya yan nagpirma, makuha. Not because nga gin-authorize siya ni tataya, but because siya benepisyado and she has a share in the share of her father nga may 1/3. Kay kung tatay ni napatay na, ang nanay ini ni Jessica, napatay lang yung tataya, so may isa siya kautod nga si Deseline nga nagreklamo. So, supposedly, 1/3 kag ang nanay 1/3 sang 1/2 portion. Amo lang na ang makuha sang San Miguel Foods. Pero ang Korte Suprema naghambal, i-remand ta ini sa Regional Trial Court. Kay why kita kabalo pa, diri sa saka, kung other than Deseline and Jessica, may mga utod pa sila nga iban. But then, the essence and the import of the decision is null and void ang mortgage except sa kay Jessica because she has been benefited and she signed the mortgage. Amo ina ang desisyon sang Korte Suprema sa sininga asunto which was promulgated only on May 7, 2025. So kung i-summarize nato ng desisyon, kung ang nag-mortgage kag may SPA ikaw, kag pagperma mo sang mortgage, patay ng principal, hindi mo gid ma-foreclose ang property unless benefited man mismo ang all other heirs. Because in that case, may ginatawag kita nga ratification. But then that is another aspect. So, ang nagkadto diri sa akon nga mga makonsulta,
kung pwede pa sila ma-mortgage nila ang mga property sang amay nila nga napatay na kay may SPA sila, ang akong sabat hindi na pwede. So sa mga nagabaton sang mortgage lantawon nyo gid, kapimpa kung ginaprindahan ka mo kung buhi pa ang principal. Kay kung patay ng principal, wala, hindi mo man gyapon ma-enforce ang imo nga mortgage, kay maanular lang because ang SPA nga gin-issue hasta lang na during lang, effective lang ina during the lifetime of the principal. Kung patay ng principal, di mo na ina mausar pa. So I think napaathag na to ng ini nga bagay sa aton mga listeners. Kung may mga party ka mo diri nga medyo galibog pag inang ulo nyo, pwede ka mo makachat sa aton nga messenger para mapaathag sa inyo ni Attorney Dan Cartagena. O kung kamo may mga konsulta pa nga iban, i-chat nyo lang sa akon kay i-discuss ta ina sa madason naton nga programa You and the Law, no? Every Sunday 8 o'clock in the evening. In the meantime, ini si Attorney Dan Cartagena nga naga tamyaw sa inyo mayong gabi, and of course happy weekend. Thank you for watching.